Good morning. Good morning. Pakita natin ang ating mga estudyante. I would like to say good morning to our live stream disciples. If you are on training by the Holy Spirit in your homes, kaya nga naintindihan natin ngayon, meron tayong ngayong manual, may face-to-face, yan. Siyempre, mas maganda yung face-to-face. But somehow, yung mga iba sa ibang lugar, like yung ating mga eagles ay malayo. But salamat talaga sa technology na nagkakaroon tayo ng connection. And even, we discovered that the Holy Spirit is the one who can give us the right connection. Dahil kapag connected tayo to each other, whether you are outside the Philippines, we can be of one family. Pag nagkita tayo, parang hindi tayo nagkahiwalay. Amazing. Di ba? God is amazing. Mukhang hindi amazing sa iba. Alam niyo, ang meaning ng amazing kasi yung wala kang trabaho, pero marami kang nare-receive na pera. Amazing. Okay. We talk, 27, we talk about discipleship, 1, 2, 3. This is the third part. I want you to review the whole process para at least makuha natin yung picture. Kaya lang naman tayo nagpa-part 1, part 2, part 3. Kasi siyempre, hindi tayo ganun kabilis sa ating pananaw, lahat-lahat yan. Every one of you, you're in the same class, maybe regular kayo, pero hindi pare-pareho ang inyong growth. God wants you to grow, but He wants you to be developed. Hindi maganda na grow nga kayo, pero walang development. Development is one of the process na kailangan kasi bini-build up kayo. Remember, redemption, you came from nothing, and then when God paid us from our slavery, we are bought back by God, and then we are owned by God. It doesn't stop there. Kaya nga, pag tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus, salvation yan. That salvation moment, but hindi nagtatapos dyan. It's just a starter. You need to start. That's why 2 Corinthians 5:17, the old must be gone, and the new has come. Ipaprocess pa yan. Hindi yan yung statement na kapag tinanggap mo siya right away, mapapasa iyo yan. It's a lifetime process. That's why right after you receive Jesus, it's either you follow or you do not follow. Now, if you want to be born again, you need to follow. Not only follow, you go with. Sasama ka. Hello? Yes. Pag sumasama ka, may naiiwan ka. Associate. Ang discipler mo, ini-invite ka, ganito, ganyan. Ay, wala, pastor, may puntahan ako. So, ito lang masabi ko, hindi ito disciple. Pag inimbita ka sa party, nandun ka. Pag inimbita ka ng Lord, sa pamagitan ng mentor mo or ng ibang mga like, more on activity of the church, ayaw mo, busy ka. So, what will happen to you? You will not be processed. Kaya nga, associate ang tawag sa'yo. Hindi ka naman nag-a-associate. Namimili ka pa ng kung kailan ka lang mag-ano. So, you did not see the process of God. Mayroon kang discipler. Remember this, you'll always be in the middle. Someone is discipling you, and at the same time, you are discipling others. So, lagi kang nasa gitna. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magtapos ng iyong kurso na discipleship training bago ka makadisciple.
Ongoing yan. So, salvation moment is just a start. Kaya nga ayaw ng Diyos na puro tayo sulat-sulat. Gusto niya tayo yung nakikinig and then sumusulat din tayo pero nakikinig naman tayo. Kasi lahat na lang na sasabihin, sinusulat mo, you are being deceived by the devil and yourself na hindi ka makapag-attention. Remember, ang requirements, attention muna. Kaya pag alam mo yung sumusulat, tamad yan. Tamad mag-isip, gusto lang talaga susulatin na ng lahat at i-report din the same. So, yun ang religion. Naintindihan nyo? Kaya, masyadong ang strategy ni Satan. So, today, session 28 tayo, baka mawala ako. I want you to recap everything that we have taught. Sa part 1 ng discipleship, ng upgrading dito, yung series natin itong 26, 27, and 28. I-recap natin for you to see the picture. Yun ang dapat nating malaman. Bakit kayo nagdi-disciple? Bakit tayo nagpupunta ng church? O ganito na lang, tanungin natin, bakit ka nagmo-mall? Yes, may purpose, may bibilin ka. Ang benefits is nandun lahat. O bakit ka nag-church? Ayun. So ngayon may problema tayo. We need to address because we VCF, we are born again believers. We have to be relevant to what is going on. Ang buhay na tao, relevant siya. Hindi siya existing eh. He is observing and he is involving himself. Kasi born of the Word ka. Katulad ka ni Jesus, pumunta si Jesus dito para to solve the problems. So kung di ka relevant, irrelevant ka. So what for? Tumutulong ka, pero hindi ka naman relevant. Parang nagbibigay ka ng bagay na hindi naman kailangan ng tao. Samantalang may kailangan ng tao. Relevant ka kapag yung alam mo, natumbok mo yung kailangan niya. Mapapasaya mo yung tao. Kasi yung kailangan niya, na-serve mo. Yun si Jesus. He's the meter of the needs of people. So, ganun kaya nga tayo nagpapalo. So, we are serving a practical God. We are reading a practical Bible. Practicality is very important. Otherwise, you are dead. Letters are killers under the law. Pero kailangan natin ng rema. Ibig sabihin kaya, tayo pumupunta sa mall kasi marami tayong benefits. Kaya tayo pumupunta sa church kasi we are hearing the instruction of God for you to live a disciple life. Pwede na kayo mag-jot down. Kapag naintindihan nyo na, madali na lang magsulat. Hindi yung habang nagsasalita akong ginadjot down, pati is talagang mahirapan ka. Hindi umaandar yung iyong understanding. You see, until now I'm teaching you. O, ang tagal na yan, tinuturuan ka, pero hindi ka kasi nakikinig. Ang pakikinig and understanding is very, very important. Focus and then understanding. Focus, hearing, and then understanding. We need to have a process. We need to be strategical. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Kasi pag wala tayong strategy, mahirapan tayo. We are transferring our lives from old you to new you. That is discipleship. You're on journey. On journey na tayo. So yun nga, dapat no turning back. Kasi nga, on journey ka na. On the process ka na of going out from your past. Yes. Pero there are times na parang you are turning around and plan to turn back. No turning back kasi pag discipleship. Kaya nga, pag nag-asawa ka ng responsably, that's the best. May sinasabi nga, hayaan mo na yung itsura. Basta may puso na na gwapo.
Kung ang itsura hindi gwapo, medyo masakit tingnan, pero ang puso naman ay hindi masakit. Pag ang mapangasawa mo gwapo, masasaktan ka. Oh. Pero meron namang mga gwapo na okay naman. Pag nakaasawa ka ng pangit, medyo masakit sa tingin, pero sa loob, masarap. May nakuha kayo, dapat kailangan nyo isipin yan. Kaya tingnan nyo yung mga kapangasawa ng mga gwapo, tingnan nyo, nagdusa kayo. Napakaliit lang ng time nang i-enjoy nyo ang mukha. Yun pala, ang kasama mo ay ang puso. Palakpak. Alright, session 28. We need to be revived through this discipleship training. I want you, Joy Bacon, Ken Silis, and all Mark O'Hara. They are leaders now. They are followed by people. So, ganun din ang plano. Ang hirap kasi dito kayo, para kayong gusto nyo follower lang kayo. Hindi, ang plano ng Diyos sa inyo, you will bring multitudes. Katulad ni Jesus. So, preparation of the ministry of the gospel. Piniprepare kayo for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, from time to time, do not forget and be aware of what's going on according to Matthew 24 and 25, that Jesus is coming soon. No one will tell you. Holy Spirit will tell you. Kaya kung sa chismis na lang tayo mag-rely, hindi tayo makapag-prepare. Ang chismis ganito, ang layo pa niyan. Baka nga mamatay ka, hindi pa dumating ang Lord. So, nauna ka na. Sinabi mo kay Lord, Lord, ang tagal mo. Nauna na ako, gusto na kitang makita. Ba't mabuti lang kung siya ang mauwian mo? Alright? So, understanding is very important. What is the gospel? Ulitin natin, what is discipleship training? It's training you to be out of the past and bringing you journey into your new you. That's why if anyone is in Christ, the old must be gone. M-U-S-T. So you have to do something in order for you to live. I'm leaving my behind. Yesterday behind. Okay, you're not leaving. You are going back. O yun. So, you should be on journey. Kailangan mo talagang magbiyahe kasama si Jesus dahil si Jesus, ihahatid ka na niya sa bagong ikaw. That's why it's all about Jesus eh. The more you know Jesus, the more ka para kang, wow. Siya yung grace, yung binigay ng Diyos na grasya kasi hindi tayo makalapit sa Ama dahil hindi tayo banal. Yung iba naman, wow ha, ama ng ama, walang anak. Ama ng ama. Hindi mo tuloy alam kung sinong ama yan. Yung process ng Diyos, nandiyan naman po sa Bible, na kailangan kang dumaan sa anak. Hindi ka makalapit sa ama hanggat hindi ka dumaan sa anak. Bakit? Because that is the principle of God, the Trinity. So, ang banal na Espiritu, lagi kong sinasabi sa inyo, siya yung unang magbigay sa inyo ng hininga. He is like giver. So, bubuhayin ka muna. Ang unang na-meet ni Adam is the breath, which is the Holy Spirit. Ganon din ang planet Earth. Hovering Holy Spirit ang unang pininisent. And then the Word, which is Jesus. Papuntang Ama. Diba? So, but, we thank God na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay iisa. Oo, hindi sila, isa sila. So, we need to know that and we need to love
Trinity. Dahil kung hindi ninyo malove ang Trinity, you'll never learn. Kaya nga incomplete ka. Born again ka, pastor ka, pero parang ang layo mo, para kang taga-bars. Barrio. Diba? Pag born again tayo, hindi tayo. Kaya nga, dinidown tayo ng may mga Chanel. Dinadown tayo kasi parang ang layo natin. Kung nasa Diyos na tayo, dapat mataas tayo kesa sa kanila. Sabi ni Brother Noli, Pastor, yung ngayon lang ako nag-ano ng ukay-ukay. Sabi niya. Di ba, tingnan mo yung ukay-ukay. Ganda rin ng ano. Ito, ano to. Thank God kay Marilyn Dumago of Cavite. 100 pesos lang tong damit ko. Ito ay yung mga sa pabrika ba na sa uso. Wala na sa uso. Kaya sinell out nila ng tigwa 100 doon sa sa Chinatown. So sabi ni Marilyn, ma, gusto mo ba ito? Sabi ko, oo. Hindi ako nakatingin sa basta hindi sa price, kundi doon sa paano komportable ako. So na-amaze ka 100 pesos. So nakabili ako ng marami, pinamigay ko nga eh. So can you imagine? Ganun eh, pag may, tapos sabi ko, anong diferensya ng ukay-ukay dito sa atin? Ang tatak, pag doon ka sa Dubai, pareho lang, sabi mo, ito sa Dubai, ito binibili ko ng 1,500 Tapos dito, 50. So anong diferensya? Laba. Palakpak. So, yun nga, amazing ang Diyos. Tapos, hindi natin anuhin yan sa panglabas. Maging sa loob. Amen. Minsan, kayo kasi, something like insulto ang dating sa inyo pag sinabihan ko kayo. Kinokorek ko kayo. Siyang tanda-tanda nyo na para kayong taga-Barrio 12. Yung iba taga-Barrio 21 pa. Samantalang ang mundo may Forever 21, ikaw taga-Barrio 21. Sobra naman yan. May Holy Spirit tayo. Amen. Kaya nga si Ma'am ginaano ko, can you imagine, you have to get out and enjoy the blessing of the Lord. And we are the instrument. Marami, kung ako noon, pinadala ng mga tao ng Diyos para ma-expose. Kayo din, pinadalang kayo, pero nagapalayo-layo pa kayo. Dito lang ako, Pastor. Hindi ako pwede. Can you imagine? Ang lingkod na ng Diyos ang nag-iimbita sa iyo, hindi ka sasama. Ngayon, hindi na kita imbitahin, kawawa ka. Kasi wala na. Yun nga, sabi ko, pag narinig mo ang boses ng Holy Spirit, tapos alam niyang determinado ka talaga na hindi susunod sa Kanya, hindi mo na maririnig sa susunod. Palakpak. So this is the problem. We don't understand the gospel. Ulitin natin, what is the gospel? Let's go Galatians 1:6-9. Pakibasa. Kapag nandiyan kayo sa live stream, I want you to have your Bible, your ballpen. All the disciples, the eagles, I want you to be balanced. The word first. Galatians 1:6-9. Who wants to read? Galatians 1:6-9. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who troubled you and want to pervert the gospel of Christ. But even we, or an angel from heaven, preach any gospel to you, that what we have preached you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again,
If anyone preaches another gospel to you, that what you have received, let him be cursed. Amen. Let him be cursed. And na-notice natin, if you present the wrong gospel, kahit sabi mo born again ka, but you present the wrong gospel, it doesn't have right result. Nagiging religious ka. Tingnan mo, wais ka, hindi ka nag-a-attend, tapos gusto mo i-bless ka. Pag nasaktan ka sa grupo, iiyak-iyak ka, you're foolish. Hindi mo kinukuha yung gusto mo, tapos gusto mo magkaroon, hindi mo i-work out. Hello? Remember, no work, no pay. So, the problem here is the right gospel. Ano ba talaga ang tamang gospel na makapag-produce? Diba? According sa Romans 14:17, for righteousness, for the kingdom of God. The gospel is pertaining to the kingdom of God. It's not only merely eating, kasi sa kingdom, nandun na lahat. But, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sino ni? Oh, Apple. Oh, Apple. God bless you. God bless you, Apple. Kilala niya ako sina. Kaluoy, no? Oo. Storyon mo siya, normal man siya. Okay. So, God bless her, Lord. Where are we? So, this is the problem, the gospel. We need to have understanding of the gospel. The gospel is, when you say gospel, think about the kingdom. So, naintindihan nyo na ang kingdom. It's the king and the domain. We are human beings. Ginawa tayo to domain. Domain means govern. Govern means manage. Nagmamanage ka ng hindi iyo, katulad ng king. So, how do you manage ito na hindi iyo? So, ganun din ang buhay natin. Kasi pag inangkin natin ang buhay natin, we mismanage it. Kasi total atin. Iba talaga yung pagising mo sa umaga, alam mong may boss ka. Alam mong parurusahan ka. Hindi naman nagpaparusa ang Diyos, kundi alam mong hindi maganda ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka nag-manage ng well sa buhay mo. Alright, so what is the gospel? The 3 R's na sinabi ko sa inyo last time. Una, this kind of gospel redeems life. Redemption. So the redemption is by paying you a price. Kaya nga na-entertain lang yung iba, pagkasunod wala na naman. Kung isa sa buhay nyo ito, hindi laging sinusulat, isa sa buhay, hindi nyo makalimutan. The right gospel, ang resulta niya, redeems you from where you are. Para kang alahas na, okay. So we know that the Holy Spirit is deposit guarantee. Amazing, di ba? Deposit pa lang deposit guarantee pa lang, di ba? Yung parang layaway, deposit guarantee, diniposituhan ka ng Holy Spirit. Amazing na nga eh. Binigyan ka ng assurance na ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Binigyan ka ng tatak ownership na no one can buy you except the one who gave you the deposit. At ang dami nating na-enjoy na benefits ng deposit guarantee. Because of this deposit, nag-access tayo sa Ama. We have relationship to God the Father. We can talk to Him.
Because of this deposit guarantee, we can fellowship with the Holy Spirit na siyang magbigay ng access sa relasyon mo sa Ama at sa Anak. Can you imagine? Amazing, ang dami. Because of this deposit guarantee, you tasted the power of Jesus. Access ka sa lahat. Kung ito, wow! Glorious itong deposit na to, na payment. How much more sa full payment? At sinabi dito, no one can compare. Yung iba kasi, nagtit-taste tapos umaatras. They did not finish. Hindi nila nakita ang buong picture. Process pa lang tayo. Para na tayong kampante. Kaya nga, pwedeng hindi ka ma-redeem. Total redemption na tinatawag. Kaya pati body mo i-redeem. Di ba? Full. 3, complete. Ang unang nire-redeem ngayon sa atin ngayon is yung soul natin. Na ang tagal nating hindi kilala ang sarili natin because we came here on this planet Earth. Kasalanan na ang natin, ang ating na-inherit sa first Adam. Kaya nga, in-introduce tayo sa second Adam to restore back. So, redeem and then renew. Yung renewal, yun yung process. Changing your mind. Your mind or your soul will be changed from glory to glory as you have journey with Jesus. Sabi niya, come and follow me right after you receive Him. Wala siyang planong i-receive mo lang siya tapos dyan lang. Ang plano ng Diyos, sumama ka talaga sa Kanya. Sabi ko, pag sumama ka sa Kanya, may iiwan ka. Pastor, hindi ko maiwan yung aking UC. Paano yan? Talagang overflowing yung revelation sa akin sa business. Kapag nag-UC ako at nagbi-beer na beer. So yun nga ang usapan. Kapag sumama ka kay Jesus, may iiwan ka. Kung hindi mo yan kayang iwan, hindi ka makasama. Palakpak. So, redemption, renewal. God is going to renew your mind, change your mind. Renewal means change your mind from glory to glory. And you found yourself, kaya nga yung iba, dahil on journey sila, mabilis yung journey nila dahil talagang sumuko sila. They enjoyed the journey. Oh. Sumama ka ba kay Jesus? Oh, anong yung iniwan mo? Yun ang proof. Ni asawa mo, hindi mo maiwan. Pamilya mo, hindi mo maiwan, sabi ni Jesus. You are not worth to be my disciple kapag hindi mo maiwan yung pamilya mo. Hindi po yan literal. Yan ay symbol na ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw namang sumunod kay Jesus, are you willing to still follow Jesus? Yun ay ibig sabihin. Alright? Yung pamilya ko, hindi naman sila sumusunod yung iba sa kanila, hindi naman sumusunod the way I follow. It's okay. That's a choice eh. But, they are not the reason for me not to follow. It's my decision to follow Jesus. So, hanggang ngayon ba, ang pagpapalo mo, aman-aman? May word nga ginaaman-aman ko pa, pastor. Sa Tagalog, pinapakiramdaman ko pa. So, hindi ka born again kasi pakiramdam ang iyong ginagamit. Remember, senses are dito sa flesh. Kaya kapag nag-gratify mo ang flesh mo, you go against the waves of mercy ng Diyos. Alright. So, renewal is lifetime. Kasi can you imagine 21st century pa, long time ago, ang original natin. Hindi natin alam ang origin natin eh. Nabuhay tayo dito, ito na yung natin, yung palang kaya nga kailangan ng historical background. Kasi malaman mo doon sa history, according to the Word of God, na your origin you is the Son
and daughter of God. Si Adam and Eve were the son and daughter of God. Nasa Garden of Eden sila. It's all because of the rebellion na wala ang Holy Spirit, which is God. Nawala sila sa Diyos because of the rebellion. Which is, ito naman ngayon nakikita natin, yung mga tao kahit na nagsisimba, rebelde pa rin, ay alam mo namang, under curse yung buhay nila. Ano ibig sabihin ng under curse? Pahirapan. By your own. By your own. Ang sa Diyos naman is supplied. Yun ang tawag na blessing. Supplied. Hindi lang pera. Lahat. Emotion, ideas, especially ideas. Kasi kaya nga nagre-renew tayo dahil lalagyan ng Diyos ng new ideas for you to become new you. Tatanggalin ang mga by your submission, by your repentance, kare-repent mo, dahan-dahan na tatanggal yung old mo. Pinapalitan ng new. Until, on your journey, restoration. 3 hours. Until you being restored. Pag na-restore ka, hindi ibig sabihin na bago yan. Binalik ka sa original. Yan ang restoration. Ibinalik sa iyo ang nawala sa iyo. Restoration. So 3 R's are the evidence of the true gospel that can save humanity. That's why this is the power unto salvation. Ang kingdom of God brings the power unto salvation. Who is this power? The Holy Spirit. Ito yung nawala kay Adam at saka kay Eva. Nawala yung access. So when you receive Jesus, again, He will provide grace for you to be accessed again, to be restored back. And the coming back of the governor. Hindi si Tamayo ang governor natin spiritually. Physically dito si Tamayo, pero ang governor natin in the spirit is the Holy Spirit. He's your partner, He is your life. The moment you reject Him, you will not enjoy Him. Kaya naalala ninyo lahat, the same ang story. Umiiyak kapag ikaw nakaalala ka ng mga rejection mo, reject ka, binuli ka, pinamigay ka, kung pinaampon ka, those are hurting. At ang dami pang mga stories ng mga humanity na halos the same. Iba-ibang tao lang, iba-ibang style lang, pero the same. Rejection is the word. So, the moment you reject the Holy Spirit, you will reminded kung gaano mo rin siya nasaktan. Kaya pala nasasaktan tayo, gusto ng Holy Spirit, i-portray sa'yo, ganyan ako kapag nireject mo ako. Sobrang sakit. Kaya nawala yung love ng Lord na nag-flow sa akin like a fluid. Naabot niya ang mga hurts ko. Yung aking mga hurts sa parents ko, naabot niya, na-heal. At ang lahat ko pang mga hurt. Kaya ngayon, wala na talaga akong hurt, totally healed. Because I understand the Trinity. The Holy Spirit is the one who will access you to talk to the Father, to the Son. Then from there, makikilala niyo ang sarili ninyo. Now I know myself. Kasi pag hindi mo kilala ang sarili mo, you tend to commit sin because hindi mo nga alam yung mga weaknesses mo, ganyan. Pero pag alam mo yan, at alam mo na in your weakness, there is the strength of God. Kasi kinakilala mo yan yung Ama. We are living in a bankrupt, bankrupt world. Hindi tayo bankrupt sa pera.
bankrupt tayo sa love. When you meet or encounter God, who is God of love unconditionally, you will be healed. From there, you can find contentment. Very strong ang unconditional love ng Father. Akala nyo lang. Strong enough to sustain. Na kahit lahat naman nagdanas ng hirap sa mundo, ikaw nakakasustain ka because of that powerful love. That God will show you to have patience and all the fruit of the Holy Spirit. Yan ang kailangan ng mundo, ang Holy Spirit. Kasi you are just existing pag wala ka sa Holy Spirit. But if you are living with the Holy Spirit, you have joy, peace, love, self-control, which are all important, needed as a human being for you to sustain your life here on earth na hindi ka magkakasala. Yes, nagkakasala tayo kasi nga process, pero salamat sa deposit guarantee. Pag nagkasala ka, ma-remind ka, may deposit guarantee ako. So may chance pa. Huwag mo ubusin yung deposit. Magkano bang diniposito sa'yo? Baka naubos mo na, edi rimati ka talaga, magiging slave ka. Kaya agad-agad tayo humingi ng patawad, repentance, come back to the Father again and again kapag nagkasala dahil baka maubos yung deposit. Are you blessed? Yes. And we are excited. We're preparing you for the ultimate redemption. So, but you need to be on the process. So, Pastor, pwede naman akong ayokong masyadong ma-involve. Kaya nga yung iba laging absent kasi ayaw nilang masyadong ma-involve. Well, that's your choice. Tingnan mo, nahihiya ka sa pastor mo. Sino may kagagawan yan? Di ba ikaw? Minsan nasa likod ka na lang, paupo-upo ka lang sa likod para di ka mapansin. So, who is at loss? Diba? Tayo. Kasi tayo ang gumagawa niyan. So, the 3 R's are the evidence of the true gospel. The true gospel. The reason why Jesus came here is to reintroduce actually our origin. We have the kingdom of heaven. Ang kultura ng langit. Because of this world, na-introduce tayo sa kultura, at especially sa Western world. Crazy. Kung gusto niyo maging crazy, doon kayo sa Western. Oo. Nasisira na yung kultura ng Korea. Ang Korea before they were so diligent, talagang religious, hindi naman but they are so getting right. Talagang work-oriented sila. But now because of the Western influence, ganon din ang mga Pilipino. Nandyan na hindi na tayo nagmamano. Hindi na tayo, yung mga kultura natin, unti-unting nawawala. So we care. We don't want na mawala yung kultura natin. Kaya nga, we care. Ano ngayon, sa isang pamilya, ilan bang nagsisimba? Wala nang laman ang mga simbahan ngayon. Ngayon, ang ng tao, makinig kayo, very important. Hindi na malaga ang simbahan. Noong araw, di ba? Talagang ang mga pamilya, simbang gabi, ganun. Talagang religious ang mga tao noong araw. Pero ngayon, wala nang laman ang simbahan. Kahit dito sa atin, nagla-live stream na lang ako, pastora. See? Unti-unti na hindi na binavalue ang simbahan. So, mayroon tayong gagawin, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kahit ang anak mo, ilan sa anak mo ang nagsisimba? Yun ang tanong. Diyan na lang sa bahay mo, ilan ang anak mo nagsisimba? Doon mo makikita na wala ng gana ang mga tao sa simbahan. Why? Yan ang tanongin natin. Because ang mga tao ay hindi nakakaranas ng power ng Diyos. Kaya para sa kanila,
pang-antok ang simbahan. Para sa kanila, ang simbahan, nakakaano ng mga schedules. Hindi na mahalaga. Hindi na siya valuable. Kaya ang the greatest and biggest church now is the big mall, MOA. Yun ang pinaka-biggest na church ngayon sa ating Pilipinas. Maraming tao doon. Sa simbahan natin, iilan-ilan na lang. Iba nga dahil sa parang napapagod na rin. Ayun, late. Walang gana. Kapag wala kang gana sa simbahan, it means to say, wala kang benefits dyan. So yun na ang gauge mo ngayon na wala na akong nabibenefit sa simbahan. Kaya ang next dyan ay ayaw mo nang magsimba. Can you imagine sa Pilipinas kung wala ang simbahan? Chaos ang buong mundo. They don't realize na chaos ang buong mundo kapag wala ang simbahan. Bakit tayo nagsisimba? Because we are hearing the instruction of God to live a life that is order. Yun ang makuha ng mga tao. Kahit na sabihin man natin Pero ito pag born again tayo naman, ayaw nating maging religious lang. Dahil ang mga religious na tao ay ganito. They go to church or tuwing time ng penitensya, magpaganon. So bago pumunta doon, bangag. Magpaganon. Tapos pag uwi, inom agad. O ganon. Kaya walang pagbabago ang religious people. Mag-lay cooperator ka ngayon, mamaya may inuman. So, anong purpose ng going to church kung wala man lang ding benefit? Kaya wala nang gana ang tao magsimba dahil wala silang naranasang pagbabago. Kaya it needs to be discipled. Religious versus discipled person ay napakalaking difference. You can count on the religion. Can you imagine, ang daming tao nung araw, 12 lang ang pinili ni Jesus para bigyan ng kapangyarihan. Let's go Mark 3, 14 to 15. So wrap up ito ng lahat natin. I want you to focus dahil kailangan may dala kayong picture. No, I am so blessed, no. Bago ka kain sa party ngayon, merong picture booth. Naniniguro na ganito ang gusto mo, maging masaya ka, right? Pero yung iba, nagpa-picture, di nila naintindihan ang meaning. Kumain sila pagtalikod, pagkatapos ng party, nalulungkot. Kaya ka na pinipicturan kasi ito yung prophecy na dapat ganito, masaya ka because may party. Okay? So, naintindihan ba natin? Okay. Shall we read that one? Mark 3, 13 to 14. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Hold on. So, yon, pinili. Number 1, selection. Let's go to the process of the disciples. Hindi ibig sabihin na ikaw ay tumanggap kay Jesus ng paulang ulit dyan sa altar call ay ka na. Yan ang start. Tinanggap mo siya, you confess. Pero ang disciple ay pinipili ni Jesus. Maaring hindi ka pinili, nandito ka. Pero how would you know na pinili ka? Yun ang tanong. Paano malaman na pinili ka ni Jesus? Siyempre, pipiliin niya yung laging present. Pipiliin niya yung puno ng word. And then follow Him. Select them to follow Him. Yun ang una niyang ginawa. Okay? Ulitin natin. Again, Mark 3:13. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya.
Okay. In other words, si Jesus namimili ng kanyang true disciple. Maring disciple-discipulan ka lang, kaya hindi mo ma-benefit yung promise sapagkat hindi mo binigay yung requirements. So, namimili si Lord. Hindi siya basta-basta na lang kay natin ka pinilit ka dito. Pipiliin ka pa. Alright? And then, select and then associate. Join. Associate. Kaya kapag may disciple ka, kahit sa dinisciple mo, walang nag-a-associate sa'yo, hindi sila totoong disciple. Association is pouring out the anointing. Kaya siyempre, di ba, pag ikaw estudyante, tinitingnan mo teacher mo. At yun ay madadala ng bata. Part ng paghuhubog ng kanyang pagkatao, ang teacher. So that's why he called Rabboni, Rabbi, teacher. Ano sinabi niya? Next. 14. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol. Hiniram niya ang mga ito upang maging kasama niya at upang subuing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. So hindi lamang siya, namili siya, tapos dinisciple niya at binigyan niya pa ng kapangyarihan. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi mag-build ng religious people, but disciples. Ang disciples ay binibuild up ni Jesus para sa purpose to preach the gospel and to say, for humanity. So, hindi ka lang niya tinawag. Ang purpose ng Diyos is you will be put to work. Kailangan kang magtrabaho. Trabaho. Ganap ka ng trabaho, eto. Kaya akala nyo nagdi-disciple kayo, bali wala. Parang, may time kami, okay. But this is the main thing. Yung trabaho ninyo, dito lang yan sa lupa. Eto, eternal. So, ano ang sabi niya? He select people and okay, he select people, he associate. So pagkatapos ng selection, association. Pag nag-associate ka, siyempre sumunod ka, may iiwan ka. Yan ang lagi kong sinasabi. Kung totoong associate pastor kita, sumusunod ka sa akin. Pero hindi ka sumusunod, ibig sabihin, pagpili mo yon na hindi ayaw mo. Diba? Respeto ko yan. I have to respect because that is your personal decision. So, sino ang lagi mong kasama, yan ang yun ka magiging. Diba? Kaya nga association is very, very important sapagkat dito, binupur out ng Lord ang kanyang alam. Yan ang discipling. Eh, yung church ninyo doon, hindi yun ilagay lang doon para magiga si Russell doon at magpadami ng mga basura. At dadaan ang mga tao, ay ano yan? Kaya hindi nyo nilagyan ng pangalan dahil nahihiya kayo. So, kailangan cleanliness is next to godliness. Paano malaman? Ito tayo nagpapasabi dyan sa hoy, kami, mga anak kami ng Diyos. Yan ba mga anak ng Diyos? Ang dumi-dumi? Nung araw, ganun din tayo. Lord, lang ako, i-bless mo lang ako. Tingnan mo, asa na yung mga na-bless? Wala na. Ikasal mo lang talaga ako, Lord. Magsiserve na ako. Asa na sila? Sabi nga, ilan lang ang bumabalik. Cleanliness is next to godliness.
powerful yung linisan nyo si Rachel at linisan yung palibot kaysa mag-pray. Ang mga mikrobyo, pati kayo. Palakpak. Maglilinis kasi you attract. Kapag naglilinis ka, that's the character of God. You attract healing. You attract God. He's the one who can heal you. So, na-discover natin, ang trabaho ng Diyos is to bless you. Ang trabaho mo naman, to be sanctified. Sanctification is purifying, right? Paglilinis. Hindi yung nandun yung church nyo, nag-chismisan kayo dyan sa kaya yung mga inimbita ninyo, hindi sila sasama. Woo! Chismosa pa rin yan. You fall to religion. Ang religious ganyan. Nagsisimba, lahat-lahat ginagawa. Sino nga yung nascam na Annapolis? Yung nascam na, ang laki ng nascam niya, billion. Religious yun. Police? Napolis, yes. Diba? Yun yung babaeng yun, pinapadala niya ang mga imahen sa bahay niya. Kasi nga may pera siya, binabayaran niya. Instead na siya pupunta sa simbahan, yung simbahan ang pinapapunta niya sa bahay niya. Religious. Diba? Pinapakain ng mga tao, lahat-lahat, binibili ang pinakamahal ng mga santoses. Behind that, may scam, billion-billion. Kaya you cannot hide from the Holy Spirit. Kaya pag religion ka, hindi mo matago. Ang pagbabago mo ang inaasahan ng Diyos. Kaya nga ang gospel is the power unto salvation. Bakit wala ng tao ang simbahan? Dahil hindi sila nakaranas ng kapangyarihan. Naboboard sila. Wala silang makita. Wala silang naranasan. That's why walang tao. Naintindihan natin? So, yung alam mo kasi sa simbahan, pag tumboy kami, tinitira kami. Hindi kayo tinitira, nililinis kayo. The other day, nandun kami sa mall. Can you imagine, Muslim ganyan? Dalawang babae, naglalampungan. Nakaano pa ha? O yan. Sabi ko talagang malala ng mundo. Ang sarap sabihin sa babae na merong karelasyon sexually sa the same sex. Ang sarap sabihin, anong nakain mo? Kasi alam mo namang spirito lang yan eh. Hindi nila kasi naintindihan, kaya nila ginagawa. Asa na mga born again? Hindi, titingin-tingin lang din tayo, gaganon-ganon. So, siyempre, kahit na kapatid natin, hindi natin mapagsabihan kasi takot tayong mag-away kayo. Para wala na lang bala, hayaan na lang nating mag-adultery sila para walang gulo. Gulo ang tawag mo dyan, pero yung adultery, hindi mo matawag na gulo. Forever mong dala-dala yan hanggang sa iyong apo. Confusion. Oh, love-love kong apo ko, love-love apo. Tapos yung apo mo nagtatanong, Lola, bakit may boyfriend ka? Sino yan? Ba't marami akong lolo? Confusion ang dala natin kapag nasa kasalanan po tayo. Dahil mahal mo nga ang sarili mo, bahala na lang kasi makasarili ka nga. Kaya nga itong discipleship, if you go, kung kayo ay Kristiyano, huwag kayong matigil dyan sa pagluluto-luto at pagsiserve-serve sa simbahan. O di kaya pagpatugtog-tugtog. You go straight sa discipleship. Kasi on journey po ang Christianity. Ang Christianity is life.
Buhay na kasama ang Diyos ang Christianity. Kung totoong naintindihan mo ang Christianity, ang kasama mo si Christ. That's why the old must be gone. That is the evidence. And the new has come. So ano yung bagong nangyari sa'yo? Di ba luma yan? Yung adultery, luma yan eh. Hindi ko naman sinabi, yan si Pastora, white talaga yan, wala yung kasalanan. Kaya nga po ako nagsasalita, dahil galing ako dyan. Amen. Lahat tayo galing dyan. Amen. O, sabihin mo sa katabi, nandyan ka pa dyan? Umalis ka na dyan. Kaya nga pumunta si Jesus dito para ano? Come! Kukunin tayo sa pit. Kukunin tayo sa suffering. Kukunin tayo sa buhay na masalimuot. Siyempre, sa tingin mo mahirap kasi, ay naku, ayoko kasi, bawal yung inom ko, bawal yung yusi ko, ang daming pinagbabawal ba? Dito na lang ako sa religion. Kasi pwede pa. Diba? Parang ganito, Lord, maniniwala ako sa iyo pero pwede naman siguro, diba Lord? Naunawaan mo naman siguro. O, wala sa Bible yan. Kung gusto mong sumama, invitation nga eh. Hindi namimilit ang Diyos. Kung hindi mo maiiwan ang babae mo, ang iyong yusi, ang iyong druga, choice mo yan. Sabi ni Jesus, sige, respetuhin ko yung yung decision mo. Pero iniimbita pa rin kita, baka sakaling mapagod ka sa iyong fornication, baka mapagod ka sa iyong kadudruga, nandito lang ako. Habang grasya pa. Huwag niyong isipin habang buhay ganito. Ngayong paggising ninyo, hindi pa dumating ang Lord, hindi pa kayo namatay, this is the time of grace. And the invitation are still there. Pero pag hindi na kayo magising, wala nang invitation. You remain to your choice. Palakpakan natin ang... Alright, so, selection, ang unang ginawa, selection. I-process na natin ito. Let's go po sa selection, then association. And then third, consecration. Ito yung pinaka-ayaw ng lahat, yung consecration. Pagdating kay Jesus, yung consecration part ang ayaw nila. Kasi ang sanctify, parang siniset apart ka. Diba parang ikaw ay ginawa, maraming ginawa, pero ikaw ay pinili. So iiwan mo yung dati mong mga kakutsaba, yung mga dati mong karancho. Iiwanan mo yan. Isi-set apart ka. Parang natatakot kang ma-set apart kasi hindi mo na makikita yung mga ka-fling mo. Diba? Kasi masaya doon sa masaya doon sa tiktukan eh. Pag sa Diyos, tak, 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 tak. Lagi na lang sinasabi, malapit na, malapit na. Sa TikTok, parang wala. Tok, tok, tik, tik, tok, tok. Pag ganun-ganun, Pero yung tik-tak-tak, yung tik-tak ng relo, tuloy-tuloy. Ang alas 3 ay hindi na mag-alas 3 mamaya. Tuloy-tuloy. Change. Palakpak. Ang entertainment, ganyan, may mga sign yan. Tang, teng, 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 teng. Dito ka, doon ka naman. Duyan. Iduyan mo ako. Hanggang sa ibagsak. Hello? Masaya naman. Bakit ganyan? Bakit ayaw ni Jesus ng mag-inuman? Alam mo ang resulta. Kaya nga, it's a choice. So, pag umiiyak-iyak ka, i-remind ka ng Holy Spirit, sabi ko na. Babalik sa'yo ng Holy Spirit, di ba? Sinabi ko. Palakpak. So, after associating with Jesus, of course, nandiyan na-associate na, nakakarinig ka na kay Jesus ng mga salita, dahan-dahan, sinusunod mo na yung mga kultura ni Jesus.
Yung kulturang walang kasalanan. Yung kulturang hindi tamad. Kasi pag chismis ka, entertainment, nakalimutan mong hindi ka pa pala nagwalis, hindi ka pa naligo, tanghali na. Yan ang mga chismosa. Pero kapag si Jesus ang chinismis mo, I'm sure, sasabihin ka, maligo ka muna kasi nagsishare ka ng gospel, baka mabahong hininga mo, di ba? Mas maganda talaga may Holy Spirit. So consecration, sanctify you. So the word that is very important in consecration is obey and submission. You obey the word and you submit to the Rhema word. Yung leading ng Holy Spirit is the Rhema word. You obey the word, the law, and then you submit to the leading of the word, which is the Holy Spirit's work. We are in the world of selfishness. Aware tayo ng lahat ay makasarili. Kaya masasaktan lang tayo eh. Tayo bigay ng bigay, tapos sila hindi bigay. Get lang ng get. Diba? Pero, nakaprepare na tayo kasi once upon a time, ganyan din tayo. Diba? Sasabihin ng Holy Spirit, huwag ka magalit, diba? Ikaw noon, ganun ka rin. Iniisip mo lang sarili mo. I don't care. Masaktan man yung masaktan, basta yung sarili ko hindi masaktan. Pero at the end, may bayad. Ang lahat ng sakit sa iyo, selfishness, self-centeredness. So no one can tell. Nandito tayo sa world na, sino yan si pastora na yan para magsabi ko anong gagawin ko sa buhay ko? Right? Pero tandaan niyo, pag Kristiyano na kayo, if you follow Jesus, you are no longer subject for yourself. Jesus is telling you what to do. Ano lang ba? O sa ano pa? May kanya-kanyang buhay na tayo. Lalo na pag ikaw nasa adultery, wala lang kasi kanya-kanyang buhay tayo. Diba? May sarili tayong Kaya naiinis sila sa kapatid na nagsasabi sa kanila na masama yung ginagawa ninyo. Ayaw nila nun. Gusto nila magbigayan lang, bala. Magbigayan. Bigay-bigay. Ayaw nila ng immaterial. Gusto nila material. Dahil ang love ay material. Pag may pera, doon. Parang politika din inside our house. Our family politics are very, very rampant. Sino ang maraming pera, yun ang ino-obey-obey. Pag walang pampera, itsapuera ka. Naintindihan ba ninyo? But we thank God, we do not give up. Alam natin na darating ang araw, iiyak din sila. Kailangan din nila ang immaterial blessing. Kaya ikaw, naghahanda ka lang. Let's go, Josh. Sino ba yun? Okay. 3:5. Sino nga yan? Si Job. Thank you. Job 3:5. Talking about consecration. Job 3:5. Yes. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag nang sikatan ng araw. Mukhang hindi, no? John 3:5 nga. Let's go there. John 3:5. Baka John. Mukhang iba ito. John 3:5. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Oh, okay. That is salvation. But yung Job, si Job ba? Binigyan siya ng pag-asa. Job 3:5. Job ba yun? Job. So, in other words, dito po,
sabi ng Lord, manatili ka lang. Manatili ka lang means, consecrate. Consecrate yourself. That's your work. Because I will do amazing things tomorrow. Tomorrow, I will do amazing things. Joshua 3:5. Joshua. Joshua nga. Diyos ako ng Diyos. Kita eh. Joshua. Joshua 3:5. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Okay, so ilagay sa notebook yan. Consecration means linisin, be cleansed. Yan ang trabaho natin, be cleansed, be holy. Yan. Si Lord naman, bless ng bless. Ang promise niya, tomorrow, I will do amazing things. Like, ngayon, wala kang sasakyan. Ngayon, makadilak ka, nakakadilak. Tapos, bigyan ka ng yung bicycle. Pero, nagko-consecrate ka ng sarili mo. And then, tomorrow, magugulat ka. Bibigyan ka ng 4 wheels. Ganun ang amazing work ng Diyos. Pero you have to submit and obey to His word. Be consecrated, consecrate yourself, and tomorrow, laging may tomorrow, I'll be doing amazing things. So, hindi ka man nakapasa ng examination, that is not the end of the world. It's part of consecration. God is a God of purpose. All you have to do is to keep on consecrating yourself for tomorrow. Magugulat yung mga nakapasa. You fly. Naunahan mo sila. Because amazing things is a portion for you because of your consecration. So, may bayad ang consecration sa Diyos. Magtitiis ka na hindi ka magpo-pornography. Kaya pag religious ka, nagsisimba ka, pero walang pagbabago. Bakit nandiyan ka pa rin sa pornography? Bakit nandiyan ka pa rin sa inuman? Akala ko ba you follow the Lord? So you did not follow the Lord, really. Okay, yung pagbabago mo, ayon ang isang hudyat na ikaw ay sumama kay Jesus. So that is the discipleship. And then third na ginawa is delegation. Ang plano ng Diyos in Mark 3:14 to 15, di ba sinabi niya? Let's go 15. Balik tayo sa Mark 3, and then sa 15. They sent them out. Kaya katulad ninyo, sinisend out ko na kayo. You have your small home church. See to it, yung home church nyo ay home. Hindi lang siya building. Yung sa Overcomer, mukhang building pa lang yan. Mukhang wala pang home. Wala pang relasyon dyan na namumuo. Kaya, kailangan born again tayo para yung house ay ma-convert into home. Alright. Mark 3:15. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Okay. So, by teaching this, God, Jesus, and the Holy Spirit is giving you the power. Kaya nga, kapag ikaw ay naiwan mo na yung old life mo, God is bringing you to your new life na full of power and authority. Hindi mapapasayo ang power and authority not unless wala kang iniwan. You go with Jesus 100% and the promise is that He is going to associate. Sa ka-associate mo sa Kanya, you're going to be sanctified kasi siniseparate ka na nga sa old life mo, di ba? And then, hindi lang yan. Bibigyan ka pa niya ng kapangyarihan. Magpapalayas ng mga demonyo. And even, sabi nga doon, pag binasa niyo pa ulit-ulit, even the demons will obey you. Amen. Yan ang makuha natin sa discipleship training. Hanggat hindi kayo nakakapalayas ng demonyo, mukhang hindi pa kayo sumama ng 100%
sa Lord, di pa kayo nag-associate, di pa kayo na-consecrate. Kaya consecration is very important so that later, pag nabigyan ka na ng power and authority, katulad ko, inaano ko na kayo, pinapagamit ko yung pulpit ko, para matraining na kayo. And then you found yourself, and then kailangan yung mag-ever increase ng salita ng Diyos para ma-ever increase din ang movement ng Holy Spirit sa inyo for you to gain power and authority. You see? So not only to preach the gospel, but God wants you to drive out demons. Sige, 16. 16. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, sila Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo. Alright. So He will call you by name. Di ba? Dito sa lupa, hindi pa natin naabot yung tinatawag tayo by name. At alam niyo, ang name ninyo na-associate kay Christ. Kaya mga demons malayo pa, nagtatakbuhan na pag dumating ka. Kasi, you are associated with the power and the presence of God. Kaya, delegation ang next. He delegated you to preach the gospel, not only to preach the gospel, kundi to drive out demons. Ngayon, may pupunta dyan sa overcomer na building, na church, na naposes. Asan sila? Nagchichismisan. Paano ma-deliver yung ano? You're not ever ready. Kung talagang piniprepare nyo ang lugar ninyo, and not only that, may dumadaan, naghahanap ng kalinga. Parang Kalinga Center ang ginawa natin dito sa home church na to. Na kapag may problema ang mga tao, kahit anong problema, doon mo makikita kasi ang presence ng Lord nandyan. Supposedly, yung lugar na yan puno ng prayers. Kasi pag puno ng prayers yan, araw-araw pinagpipray nyo dyan, may power. Na pagpasok pala ng tao, tayo ang taga-deliverance, pero physical lang ang gamit sa atin. God Himself will deliver that person. Dahil nasa sanctuary siya. Huwag niyong patirahan ng demon ang ating mga home churches. Okay? So, I pass the word to you and then you learn, then you take the responsibility. Kapag hindi niyo fully kinuha ang responsibility, palpak talaga yan. Walang mangyayari sa mga simbahan natin. Kaya nga pag nag-asawa kayo, hanapin ninyo yung responsible na asawa. Kasi yun naman ang talagang, para sa mga nakasawa na ng irresponsably, too late na. But, may but. Sabi doon sa Josh 3:5, consecrate yourself. For I will do amazing things tomorrow. Wala kang pera ngayon, wala kang bahay, wala lahat. Just consecrate yourself, sabi ng Lord. Yan lang ang trabaho mo. And all these things shall be added unto you. So, marami sa atin mga Christian sa loob ng simbahan, anong ministry mo? Sitting ministry. So pagdating sa langit, puro puwet ang nandun. Kasi yon ang naglilingkod, ang puwet. Di ba? Paglilingkuran kita, Lord, naglingkod naman ako, Lord. So, syempre, kung naglilingkod tayo, hindi lang puwet, kasama lahat, hindi tamad. Hindi tamad. Actually, you must be the actor. Hindi kayong
assistant, praise team. You will be the actor kapag born again ka. Ikaw talaga ang main. You are responsible for the ministry that God has given you. So, I send you as a trainer. I share my ministry opportunity. Kasi pag sinare ko yung opportunity, parang nalulungkot nga ako nung sinabi ko sa Hope na, ayaw nyo ng Taglish, ayaw nyo ng opportunity, di ibibigay ng Diyos yan sa iba. It's an opportunity for you. That platform may mga tao nang nag-aabang dyan. Ngayon, binigay ng sa inyo, it's an opportunity for you. What we call ministry opportunity. The process of your going out from your past and receiving what is new na hinanda ng Diyos. God has an amazing plan for all of us. Yung bang plano niya na hindi mo pinaghirapan, i-award lang sa'yo. So disciples are responsible. You should be processed right now. Huwag kayong maniwala sa basta na nagsimba. Kala nila kumplito na ang trabaho ng Diyos doon sa pagsisimba. Alam niyong hindi. So God wants you to be a world changer, actually. Kapag nag-process tayo, you become a world changer. Kag ilagay ka sa isang community, magbibuild ka ng kingdom community. Kasi dala-dala mo ang system. Dala-dala mo ang principle ng langit. So we're going to build a gospel community in every barangays. Kaya ini-spread tayo ng Diyos. That's why I am sending you out. The delegation, number 4 is the delegation. So una, you are selected, then you are associated, and then consecration, and then delegation. So yung apat na yun is the process of being a disciple. I would like to congratulate you if you hear this and heed this in your heart, because you are ongoing to be a world changer. But you need to be processed. Do not forget Joshua 3:5, that you have to consecrate yourself. Mahirap mag-consecrate, pero with the help of the Holy Spirit, sanay ka nang hindi nag-masturbate, sanay ka nang hindi nagkakasala, sanay ka nang hindi naglalay, sanayan lang yan. Kaya training. Sanay ka nang hindi nagpo-fornicate. Kaya kailangan i-training mo. Nag-struggle ako, pastora, talagang ganyan. Lahat nag-struggle sa beginning. Subukan mo mag-barbell kung di ka mag-struggle. We have to struggle until we die. Kailangan hanggang sa ka sa bago mong buhay, sanay ka nang wala sa kasalanan. Look at your neighbor. Do you know the meaning of training? Pagsasanay. Kaya yung sitting ministry, pag itinagalog mo, nakatawa kayo. Pag English, parang walang dating. Pero pag Tagalog, ano ang ministry mo? Sitting ministry. So, puwet mo lang ang masisave. Kasi ang puwet mo ang naglilingkod. Lingkod serving. Ito lang yung gusto kong ministry, pastor, taga-upo. So, yon, pupunta ka sa langit, puwet ang nakalagay doon. Paano mo malaman sino yan? So, we are identified with our work. The target of God is not only for you to preach the gospel, but He will give you what? The power and authority to drive out demons. Kasi yon ang magiging basihan natin that you are a true disciple of Christ. Don't you know that the world will bow down to the true disciple? The world will bow down. Kasi sa atin ang kapangyarihan. Kapag tayo ay product
God wants you to be His product, to have more product. Then you are involved in the spiritual productivity. Palakpakan natin ang Lord. I would like to say thank you for hearing this, and I hope my prayer is that the Holy Spirit will continue bring you to the process, because without the process you can never be what God wants you to be. Now, being a disciple, we are here to help people to be what God wants them to be. We are here to help people for them to be powerful. Can you imagine yung nung araw, tambay ka lang, wala kang. Ngayon, pinick up ka ng Lord, pinili ka ng Lord, and then ano yun? Isinama ka ng Diyos. Saan kanya isasama? Natural, sa bagong hindi mo pa alam. Kaya nga amazing. Amazing grace siya. Isasama ka, yung mga hindi mo natikman, pinatikman ka niya until bibigyan ka niya ng time to consecrate yourself. Ibig sabihin, nag-decide ka ng manatili at nalilinisan ka na until you found yourself na nag-gain ka na ng new you at energy, power, at nag-gain ka na rin ng authority, because our vision is to know Him. That's why we have to associate with Him and then to be like Him. To be like Him means you gain knowledge from Him, saka associate mo, nakagain ka ng knowledge, saka kagain ka ng power, kagain ka ng authority, because you are looking Jesus how He does it. So, ganun din ang ginagawa mo. Di ba? Pag estudyante mo, ganun din ang gagawin nila. Tinuruan mo sila mag-pray ng ganito, ganun din ang gagawin nila. So, ganun yung discipleship. And then finally, you found yourself, makatayo ka na sa sarili mo. Kaya nga, you become a discipler also. Yun ang target ng Lord. He's not targeting to build a religious person in you. He wants you to be like Jesus. He wants you to walk in power. He wants you to be called a son and a daughter of God. Ibang klase ang plano ng Diyos sa atin. Now, in preparation for the coming of our ultimate redemption. So, He's living right now through the power of the Holy Spirit for you to be processed in order for you to be candidate for the full redemption. In the full redemption, pinadala ni Pastor Andrew na topic, in the full redemption, pati body. That's why sa rapture kasama ka. That is your reward for being consecrated. Paspasan nyo magpa-consecrate. Tanggalin nyo na yung mga activity na naglalagay sa inyo na hindi kayo ma-redeem sa inyong body. The full redemption of the body is when you allow the Holy Spirit to sanctify you, cleanse you, through by renewing of your mind. Ang body kasama. So yung 3-in-1 yan. Yung reward mo doon is the full redemption ng tatlo mo. Ni-redeem ang spirit mo, binigyan ka na ng Holy Spirit. Ni-redeem ang mind mo, ang soul mo, by giving His word. At pati katawan mo ni-redeem because you fully submit to the one that is inside of you. Your spirit, soul, and body are fully redeemed. That is what we call full redemption. And ano yung ating makukuha? The new body. The glorious body of Christ. Wino-work out ang lahat. Hindi pwedeng sabihin mo lang, okay, sukluban lang ako ng Diyos ng bahala na ako ay merong, magawa ang katawan ko ng kasalanan. Ang reward mo uod. Siyempre. So kung totoong save ka, automatically, kasama ang katawan. But it still needs process. Kasi kaya ka nga na babalik sa dati mo, because hindi na sanctify yung body mo. Sinusunod mo pa rin yung gratify the sinful nature. That's why may delikado doon. Sana save na yung mind mo. Ang problema, hindi mo pinadil yung iyong action.
Kaya nga kailangan mong i-separate. Yun ang ginawa ng Diyos. Associate, i-separate ka sa dati mong mga kagalawan, dati mong mga kinahiligan, at ilalagay ka niya sa kanyang principle. Then finally, you restore back to your original you, powerful Son of God. Palakpakan natin. Congratulate yourself. Kung parating na kayo sa picture na yan at you are dreaming of having that, then you're on your way. So please congratulate yourself. Nandito kayo, ibig sabihin pinili kayo ng Diyos. Pero nasa inyo, if you undergo process, yung 4 na yun ang kailangan for you to be a world changer. Kaya nga, walang imposible sa iyo. You can go around the world. Yung ticket mo dyan is if you are a true disciple, you are subject to go around the world to preach the gospel. Kasi kaya nga, sanay ka ng Lord eh. For the world, hindi for the baryo. Yes. For the world. For God so loved the world. So ipapadala ka ng Diyos sa Vietnam, sa kung saan-saan lugar. Because may itinago siya dyan na kailangan ng mga tao doon sa Vietnam. O kahit na hindi na sa Vietnam kasi ayaw mo. Sa mga barangay mo na lang. Sa Cruz Coral mo na lang. Maganda din yung nag-preach ka ng gospel sa iyong kapitbahay para, di ba? Aside sa masave sila, magkaroon ng katahimikan ang pamumuhay mo. Dahil wala kang kapitbahay na magnanakaw. Amen. That's our work. God bless you, and I know you are blessed. I am blessed. Congratulations. I'm proud of you, all eagles. If you do this together, we can fly high. 2023 is ours. Amen. Bye-bye. Okay. So, praise the Lord.